Their properties of demand curves. First is the demand curves intersects the quantity or what we call x-axis as a result of time limitation and diminishing marginal utility. Ang masabot ani, that's why daw ang demand curves daw is mo-intersect daw siya sa x-axis. It's because kanang limited lang ang limited lang pud siya ba kanang like what time kanang as a result of time limitation gani, like dili siya pang matagalan. Ang best example ani is kanang kuntahay na ay libre nga ice cream, libre kina siya. Pero syempre, dili man pud siguro every time, every day makaya ni mong kurot ang isa ka ice cream. It's because mapulat ka, and that's what they called result of time limitation. Like limitation imong paggustuhan na nga butang. And next is the demand curve intersects the y-axis as a result of limited income and wealth. Also, mo-intersect pod ang demand curves sa y-axis kaning as a result daw sa limited incomes and wealth. Ang pasabot ani is kanang kung asaray kaya sa household na paliton ba unsa lay budget nila man ang pasabot nga. That's why like maong ang sometimes maong usahay ang demand curve mo-intersect sa y-axis kay syempre di magyud tanan dato nga kaya lang paliton ang gusto nila. Maong kanang lang nag-stick lang sila kung unsay budget nila ug unsay kaya nilang paliton. Next is first is the income and the sum of household wages, salaries, profit, interest, payments, rents, and other form of earnings in a given period of time. It's a flow measure. So, ang pasabot sa income is, sige, for example, atong example is ang professional kay sila mga stable na kanang wage. Ang pasabot ani is, ang income nila, every month, mauna ang kanang, di ba, namsig time, murag 15th day, bitaw na, diha ilang sweldo. And mo na flow silang pag-measure sa ilang budget. Next is the wealth or net worth and the total value of what the household owns minus what it owes. It's a stock measure. Ang pasabot daw sa wealth or net worth is kanang, for example, nakay kanang balay, nakay kotse, nakay everything nga dira. Kanang kuntahay, di ba, for example, kanang ang pasabot tayo sa wealth or net worth is, for example, imuhang wealth kay kanang nakay balay, nakay sakyanan, nakay kanang ito kaniya nakay daghang motor, daghang kay mga things. Tapos mura kay kanang i-combine ganin nila mo na sila. Tapos i-minus mo sa imong utang. For example, nakay isa ka balay nga nag-cost of 2 million. Tapos kay utang na 500,000. Bali i-minus mo na siya sa katong 2 million nimo, so mabili lang si mo 1.5. So mao na ang ginatawag nila nga stock measure. And next is the related goods and services. Normal goods are goods for which demand goes up when income is higher and for which demand goes down when income is lower. Pasabot ani kay for example ang household na ay kanang bigger income. So, for them, kanang, mas bigger man ilang income, mas makapurchase sila og mahalon nga mga things. For example, kanang mga branded na sanina, mas mataas ang demand sa branded na sanina. Basta ang kanang household, kay kanang, dako gani ang income. Like, smartphones, ginana. And mababa pod ang demand ana once ang household kina ay lower income. And next is the inferior goods
are goods for which demand falls when income rises. Ang pasabot aning inferior goods is, for example, ang household taas og sweldo or taas sila og kanang income. Mas kanang pasabot ani is mas lower ang demand sa like noodles, sing ana kay syempre maka-afford naman sila kay taas man ilang income. Dili sila sa mag-noodles, dili sila social. And also ang mga transpo kay kaya naman nila magbalat og car kay syempre taas ilang mas mulas ang demand sa inspo transportation kanang mga motorcycle, mga bus, mulas ang demand ana. Since kaya naman ta makapalit og kanang motor ginana. Are the related goods and services. First, the substitutes are the goods that can serve as replacement for one another. When the price of one increases, demand for other goes up, or this is what we call perfect substitutes or identical products. For example, ay kanang para sa akong gikan kaina, na pag mahal ang karne, mo substitute na lang ta sa fish or sa chicken. And also, kanang for example, mababa ang presyo sa kape. Dito sa tsaa, piskan o na siya. Lain, mas lamig jud ko ang kape. Pero if gusto jud ka magkape, pwede rin mo i-substitute ang tsaa. And next is the complements. Are goods that go together. A decrease in the price of one result in an increase in demand of the other and vice versa. So, ang pasabutan ng complements is naa jud diba isa ka product ka with partner jud siya. Dili siya mag-work with that specific partner. Just for example, ang sakyanan. Ano ba din ang sakyanan ng walay gasolina? Diba? Dili kina siya andar. And then, so ang pasabutan ni kuntahay daghan lang naka-car, mas daghan lang demand sa gas. Kay need man jud na siya para muan dira sa kanan or ang motor ba diha. Kanang marag partners gid na sila ba. And next, another example is ang printer. Kung saan pag-print sa printer kung wala siya printer ink. So need pud niya, for example na kay mas daghan lang tao daghang printer, mataas pud ang demand sa kanang demand sa printer ink. Like vice versa lang yung tawag na nila kay kanang partners man sila ingnan. Next is the shift of demand versus movement along a demand curve. A change in demand is not the same as change in quantity demanded. In this example, a higher prices cost lower quantity demanded. So ang pasabot ani ang kanang change in quantity demanded daw kay kanang the more na mahal ang product, the more na less iyang demand. And changes in determinants of demand other than price cause a change in demand or a shift of the entire demand curve from DA to DB. Basabot ani ang change in demand pod kay kanang tayo kasi mara sila sa sa change pero quantity tong isa, di ba? Ang change of demand kanang po siya ba? Ang best example aning change in demand is kanang for example mutaas ang kanang wage sa household, mutaas pod ang demand sa ice cream and any lahi-lahi nga presyo, lahi-lahi sila nga presyo, mutaas ang ilahang demand sa ingon ana. Pag mutaas pod ang kita sa household is a change in demand versus a change in quantity demanded. When demand shift to the right, demand increase. This caused the quantity demanded to be greater than it was prior to the shift for each and every price level. Ang pasabot ani, once daw ang demand muwalhin daw siya sa right,
ang pasabot daw ani nag-increase daw sila. May nag-increase daw ang demand. Mamahal man ni siya or mabarato, nag-increase gid daw yung demand. Once daw mag-shift na daw sa right ang kaning demand, like iyang chart niya, mag-shift na siya into right, nitaas siya daw ang presyo ana. Nitaas ang presyo, nitaas daw ang demand ana in every price man na siya. For example, karong Pasko, ang unsa may mahal na, example na lang, mangga. Di mahal ang mangga, pero in demand man siya kay Pasko man for the mango float. Ang demand ni shift siya sa right, kay nag-increase man iyang demand. Ingon ana ang masabot sa demand shifts. Next and lastly is the impact of a change in income. First is the higher income decrease the demand of an inferior good. Ang pasabot ani kay pag mutaas daw ang income sa isa ka household, mas magamay daw ang demand sa inferior good or what we call like mga instant noodles. Magamay daw yung demand pag mutaas daw ang income sa isa ka household. Di ba mo magad kay? Super nakaluwag-luwag dito sa lumi-lumi ng mga Sudani. And the next is higher income increase the demand of our normal good. Ang pasabot ani is, for example, pag mas mataas daw ang income sa isa ka household, mas taas pa daw ang demand sa normal good, like for example kanang cellphone, mga gadgets, yun na mas mataas daw ilang income ana sa pag higher ang income sa isa ka household. And that's all for my report. Thank you for listening and watching my video. Bye bye.